Isang OFW at engineer sa ibang bansa si Papa, habang si Mama ay ginawang escabeche ang helper sa aming farm. Hello Ate Ann! Itago mo na lang ako sa pangalang Julia, 35 years old. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa tatay kong walang kupas kung magmahal. Lumaki kaming magkapatid na sagana sa buhay Ate Ann. Engineer sa ibang bansa ang papa at housewife naman si Mama. At siya ang namamahala sa farm namin. Masasabi ko talaga, lahat ng luho namin binibigay ni na Mama at Papa. Pinag-aral din kami sa magagandang schools. Most of the time, si Mama talaga ang kasama namin. Nakakausap namin si Papa through video call naman. Umuwi siya ng Pinas once a year lang. Sinusulit talaga namin yon, like, we're creating memories talaga pag andito si Papa. To cut the story short, nasira ang lahat ng yun nung nagloko ang mama ko. Hindi ko na lang edidetalye ang lahat. Naging karelasyon niya, ang helper namin sa farm. Naghiwalay talaga sina mama at papa. Pinili ni mama maghirap kasama yung kalaguyo niya. In short, pinili niya yung lalaki kesa sa pamilya niya. Umabot talaga sa punto na kinamuhian ko si mama. Hindi na din lumabas ng bansa si Papa Ate Ann. Nakafocus na lang siya sa farm. Hanggang sa nakapag-asawa na din kaming magkakapatid at bumuo ng sarili naming pamilya. Ilang taon na ang lumipas, may 3 apo na din si Papa. Sabi pa niya, yung mga apo daw niya yung happy pill niya. Ni minsan hindi talaga naisip ni Papa maghanap ng iba, dinadalaw namin siya tuwing weekend. At kapag may okasyon, like birthdays, minsan pag nakainom si Papa, nababanggit niya si Mama. Sabi niya, sana daw ay patawarin na namin si Mama sa mga ginawa niya at maling desisyon sa buhay. Honestly, Ate Ann, wala na kaming balita kay Mama, sabi ng iba. Kung sino-sino na lang daw ang mga naging karelasyon niya. Huling balita namin sa kanya, nalulung daw sa bawal na gamot ang Mama hanggang sa napariwara daw ito at wala na sa tamang pag-iisip. Sinubukan siyang hanapin ni Papa at tama lahat ang nabalitaan namin at hindi na din niya kami kilala, nagdesisyon si Papa na kuhanin siya at pauwiin na sa bahay. Nilinisan, pinaliguan, pinihisan, pinakain, lahat na ng pag-aasikaso, ginawa ni Papa. In short, inalagaan talaga siya ni Papa Ate Ann. We're just very thankful and grateful at the same time kasi nagkaroon kami ng ama na tulad niya. Sa isip-isip ko nga, ang swerte ni Mama kasi mahal na mahal siya ni Papa kahit ilang ulit siyang pinagpalit at iniwan ni Mama. It's amazing how someone can break your heart and you can still love them with all the little pieces. Sa ngayon, Ate Ann, nagpapagaling pa din ang Mama with the help of the doctors and also Papa's unconditional love for her. Pinapasa Diyos na lang namin ang lahat. Hindi sa lahat ng panahon ay may taong laging nandyan para unawain at intindihin ka. Kaya kung sino man ang tao na iyon, sa buhay mo, pakaingatan mo siya. Hanggang dito na lang, Ate Ann. Naway nagustuhan niyo ang kwento ko. Maraming salamat po.